Ano man pong bagay sa atin, kung tayo po ay nagsisisi, kung hindi naman po natin pinapanin, na hindi po tayo nananalig, hindi naman po natin mararamdaman kung tayo talaga ay nagsisisi. Kasi nandun pa rin po yung puot at galit sa dibdib nyo. Pero kung tayo po ay nananalig, sigurado po, anuman ang hilingin ninyo sa inyong panalangin, tiyak narating po sa inyo. Amen? Yan. Ngayon po, sa ating talk po, ito po ay mas maganda. Kasi kung yung mga nakaraan ay laging kasama natin si Lord, mas lalo na po ngayon. Kasi ang topic po natin ngayon yung God, loving God and neighbor. Amen? Kaya po, para maunawaan po natin lahat ang mga susunod na topic po natin, pakinggan niyo kung maigi. It's very important po ito para sa atin, para tumimo sa ating puso. Okay po? Ngayon po, hindi ko na po tatagalin. Ang magbibigay po sa atin ng doctor, galing ito siya po ang chapter head ng Negative. Siya po ay nag-graduate noong 2013. Yan. Siguro po, alam niyo na pa paano po yung kanya, ganyan yun. No, ganyan katagal. Wala pong iba ang ating pinakamamahal at malusog na malusog si Peter Rich Loris J. Mali. Para makapag natin siya. Salamat po. Okay na? Ayun. Magandang babati mo na ako. Magandang gabi po sa inyo lahat. Pwede ba natin batiin din ang ating mga katabi? Lalo na yung hindi nyo asawa. Okay. Yung kabila. Ako po yung nagagalak na dito ngayon. Actually, first time ko po dito sa chapel, sa Immaculate Conception Chapel. Nung ang West Crame, yung ay napapabilang pa doon sa Mary Daphne. Doon madalas kami sa kabila. No, so first time ko po dito, at nakakatuwa po kasi aircon. Hindi ako masyado pagpapawisan. No, salamat sa Diyos sa magandang venue natin ngayong gabi. At nakakatuwa po makita familiar faces at yung mga bagong mukha po. No? Salamat po sa pag-oo sa ating Panginoon sa imbitasyon ng SSK chapter para dito po sa CAP. Anyway, tutuloy ko na po. Ang ating pong topic or talk for tonight is all about pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Alam niyo naman yung, nalalali pa yung talk all about God's love. Ang pagmamahal at pag-ibig ng Panginoon sa atin. Ang talk to po ay tungkol kanino? Tungkol sa ating mahal na Panginoon si Jesus. Talk 3, yung last week lang po. No? Yung dito po nyo, gagawin namin chapter 10 sa Mary Daphne. It's all about repentance and faith. At ngayon po, sabi nga ni Tito Nimon, binagita kanina, nasa module po ba tayo? Kumbaga, level up na po tayo na konti. At pag-uusapan natin ngayong gabi ay ang mga mitili natin bilang isang Kristiyano or sa English, the Christian ideals. No? Siguro papakilala, although pinakilala ko ni Tito Charles, papakilala po ulit ko ng konti pa. No? So, yan po. Aking may bahay na si Gina. Yung picture mo yan, parang sinelebrate namin ng aming anniversary ng isang taon. So kami po ay this year 32 years na po nakasal. No, 32 years na po ang pinagkatsagaan ng aking asawa. No? Pero dahil CFC siya, nakakapagtsaga siya sa akin. Okay. So actually, sumali kami ng CLB dito 2013. Medyo late comer na po kami kasi nung kami sumali, ano na kami? 32 minus 11. Matagal na rin kami kasal. No? And mapalad kayo, ngayon kayo tumugon, kung maaga kayo tumugon sa tao. Matagal na kami tinugulit, pero late na nga kami sumagot. Kasi sigurista kami, ano po bang meron doon sa couples na kasi matagal na kami naglilingkod sa
simbahan din naman. No? So ngayon, ito po ang sa simula, 2013, ito po yung pamilya ng Mary the Queen. No? Parang ang dami, dalawang picture po yan, 14 lang kami. Dalawang picture pinagsama ko para mukhang dumami. No? So bukod po sa service po namin sa Mary the Queen, dyan po ata yung, dyan pa rin ata yung mga taga-West Ham. Binigyan din po kami ng pagkakataon na sumali sa service through music, no? 29 AD, missionaries, maririnig mo po yan. Kasama ko po dyan si Tito Mimon, si Tita Giselle, yan. So kung kayo po ay may talentong angki, no? Na sa musika, imbitado po kayong sumali sa grupo niyan. Bukod po dyan, actually nag-start po kami, nabanggit lang, matagal na kami naglilibot sa parokya. Ang original na parish namin ay sa Bagong Ilog, Pasig, Santa Rosa de Lima. So doon choir din po kami. Doon po kami nagkakilala ng aking asawa sa choir. Mayroon po ba ditong nagkakilala dahil sa choir? O dahil sa paglilingkod sa simbahan? Amen, no? So doon po kami nagkakilala. First girlfriend ko po siya. So, hindi na po ako tumingin sa iba. So, anyway. After that, lumipat po kami dito. Napunta kami sa, Kayinta, USA. Kayinta, Rizal. No, Kayinta, ayun po yung aming bagong parokya. At ano yung bakit tinapadpad sa Mary the Queen? Ayun pa ng Kayinta sa San Juan, kasi di mo kami nainitang mag-CM. So, yan ba ang aming kumakanta pa rin kami. So, napakalaking biyaya po since nagsimula kami. Nagsimula po akong mag-i-involve sa parokya. 1981 pa po. Medyo matagal na, pero 2 years old lang ako noon nung nagsimula ako. Nagpapabata. So, 1981 po, nag-choir na kami. Okay, at ngayon, at malaki po ang pagbabago ng uri or siguro hangarin ng mga kapatid na kami ay sumali sa Focus for Christ. So, ang biyaya po yan, actually, ang tunay na biyaya sa amin, sa akin ay ang aking pamilya. Kaya binanggit po ni Tito Charles, 3 yung aming anak. Pero actually, 4 na po. Okay. Kasi nung isang taon, kinasal po ang aming panganay, nadagdagan po yung aming lumaki. No? So, bukod kay si Rafael, may kami po ang asawa, si Bel. At isang pinakahuling biyaya na tanggap namin sa pamilya ay ito. Yung aming binuno ng ilang maraming taon. Nagkaroon po kami ng isang anak na doktora. No? Ngayon po ay naglilingkod po siya dito sa Cardinal Santos. So pagka kayo napunta dyan, pwede niyo pong pagtanong si Doktora Ruth ay mali. Ayan po ang aming mali storya, and it's still a kumbaga, yung paglalakbay namin, no, ay patuloy pa rin, no, with Focus for Christ. So, punta na po tayo sa ating topic ngayong gabi. At sabi ko nga, ang topic natin is all about ano ba ang tunay na kahulugan ng pagiging isang Kristiyana. Yun ang ating buod, no? Ay hindi mapaghihiwalay na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. So, hindi inseparable po, hindi natin pwede pagawalin. Actually, itong 8 weeks na 8 talks po tayo, no? Dati, 18 talk na to, magkahiwalay po yung loving God at loving neighbor. Pinagsama na po. At tingin ko maganda kasi mas napagdudutong natin yung, sabi nga, inseparable. So, natin paghiwalay. So, pinagsama ngayon ng CFC sa bagong module, itong topic about loving God and loving neighbor. So, binigyan po dyan yung mithiin. Ano ba ang mithiin? Sino ba ang may mithiin sa buhay? Taas mo kamay. May mithiin po ba kayo? May si brother, meron. Si brother meron po ba? Sino po bang may mithiin sa buhay? I'm sure lahat meron tayong mithiin, no? Mithiin bilang isang tatay, bilang isang asawa, no? Bilang isang empleyado sa opisina, bilang isang kasama sa komunidad, no? Marami tayong mithiin, maaaring tawagin natin adhikan o hangarin. Pero bilang isang Kristiyano, natanong na po ba natin sa ating mga sarili, ano ba ang aking mithiin? Ano ba ang aking mithiin? Kasi tayo po ay lahat biniligan. At kaya nung biniligan tayo bilang mga Katoliko, mali ba natin, no? Binuhusan lang tayo ng tubig. No? Baka nga hindi natin, walang nakakaalala nung araw na yun. No?
Pero ngayon, namula tayo, at hopefully patuloy na lumalago sa ating buhay Kristiyano, natanong na ba natin sarili ang tanong na yan? Ano ba ang aking itiin bilang isang Kristiyano? At yan po ang ating sasagutin ngayong gabi. Ang sagot ay ito. So bilang isang Kristiyano, ang pagmamahal sa Diyos ang siya nating pinakamataas na mithiin. Pwede ba natin ulitin? Bilang isang Kristiyano, ang pagmamahal sa Diyos ang siya nating pinakamataas na mithiin. Eh, sino po ba ang nagsabi nito? Ako po ngayong gabi, mensahero lang po ako ng message, no? Hindi po ako nagsabi niyan. Ako lang po ay tagapag-atid. So, walang ibang nagsabi niyan, kundi ang ating Panginoong Diyos na unang nagmahal sa atin. Di ba yun pong natutunan natin sa Talk 1? Minahal tayo ng ating Panginoon nung una pa lamang at magpahanggang ngayon at magpasawalang hanggan. Mawahalin tayo ng ating Panginoon. So ito po ay nakapaloob sa walang iba sa banal na kasulatan. Ito po ang una sa lahat ng utos. Ano yan? Ibigin mo si Yahweh. Yan ay nakatagpuan sa Deuteronomy 6 at chapter 6 verse 5. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Okay? Ulitin po natin. Ibigin mo si Yahweh na iyong Diyos na buong puso, buong kaluluwa at buong lakas. Yan po ay sa Lumang Tipan. Inulit po yan sa Bagong Tipan. At ito po ang particular verse na nakapaloob doon sa sinasabi nung sa Deuteronomy. Nakakabulog po ano. So, babasahin ko po. Kasi magkausap nito, mayroong nag-challenge, no? O may nagtanong kay Jesus. Doon ko nasisimulan po doon sa tanong. Alin po ba ang pinakamahalagang utos? Sumagot si Jesus, ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong pag-iisip mo, at buong lakas mo. So, isa-isahin po natin yan, yung mga nakadilaw. Una, mahalin ang Diyos ng buong puso. Pero kailangan natin, pwede pang hawakan niyo yung puso niyo. Yan. So, sa science, no, sa biology or anatomy pala, biology, ang anatomy, ang puso natin ay nasa gitna, no? Pag sabi niya, bandang kaliwa. Okay. Kailangan natin intindihin muna yung ano ba ibig sabihin ng puso. Ang makabagong pag-unawa sa sakit ng puso ay may kaugnayan, no? Sabi natin, pag kayo ay nakaramdam ng emosyon, ng pag-ibig, pati ng galit, no?